Nestor, good morning. Ano na ang kasalukuyang sitwasyon ngayon dyan sa Bulacan? Patuloy pa rin ba ang pagtaas ng tubig sa mga ilog? Yes, good morning Siling. Good morning sa lahat ng ating mga kasambahay. Sa mga oras na ito, sa lugar ko, sa lugar ng Malolos, ay ngayon lang katatapos lang ng malakas na pagbuhos ng ulan at patuloy pang nararanasan Siling dito sa lugar ng Bulacan sa probinsya ang pagtaas ng tubig sa mga kailugan na nagiging dahilan ng pag-apaw ng tubig sa mga kalsada hanggang ngayon. 4 na araw ng walang tigil na pag-ulan ang naranasan ngayon sa Bulacan, epekto ng bagyong Christine na pinalakas ng habagat. Apektado na rin ng pagbaha ang 20 bayan at syudad. Halos 200 barangay na rin sa probinsya ang nakararanas ng matinding pagbaha. Marami ang hindi makapagtrabaho dahil walang pasok at kahit mga pampasaherong mga driver ay apektado na rin dahil maging ang bawat daraanan nilang kalsada ay bahana. Mayroon namang Bulakenyo na nagtitiis na maghanap buhay kahit mabasa ng ulan at lumusong sa baha. Hindi na baling masira ang kanilang mga sasakyan. Ang ibang residente naman napipilitang lumusong sa marumi at malalim na tubig para lang bumili ng pagkain. Meron naman para maghanap buhay tulad ng pagtitinda ng gulay at prutas kahit baha. Samantala, ay naman sa Bulacan TRNC at ng OPE Region 3, umabot na sa 147 ang total na affected barangay sa Bulacan at may total naman itong apektado na pamilya na nasa 112,970. Nasa 3,000 naman families o katumbas ng 366,000 na individuals naman ang ng mga nag-evacuate sa mga evacuation center sa probinsya. Mahigpit naman paalala ang Bulacan PDRMO na i-monitor nila yung talagang mga apektado ng baha at huwag lumusong sa malapit sa ilog yung mga residente na mahigpit na paalala ng Bulacan PDRMC. Kaagad binibigyan natin sila ng paalala, monitoring, at kung alam naman natin sa ating pangkalatan through our monitoring system doon at talagang dadaanan sila ng malakas na ulan, tayo na nang papa-evacuate. Siling sa mga oras na ito ay mapapansin naman natin talagang marami ng mga sasakyan ngayon ang yung mga tumitirik na at yung iba naman ay tinutulak na lang yung kanilang mga motorsiklo kagaya nito na nasa likuran ko. At narito na rin yung Meralco kung saan nga mayroong mga lugar dito kasi sa Malolos at sa parte ng Bulacan na talagang nawawalan na rin ng kuryente dahil nga sa pagtaas ng tubig ba. Dahil delikado ito lalo na kung mayroong mga parts na binaha at may kuryente ay maaari itong magkadulot ng pinsala at maaaring ito ay magdulot din ng sunog o ano mga maaaring disgrasya sa mga nakatira malapit sa mga ilog at mga binabahang lugar dito sa Bulacan. At yan, mula ating latest live Celine, mula dito sa probinsya ng Bulacan. Balik sa iyo. Nestor, nakikita natin dito sa may Malolos area, lalo na sa may crossing dito, madalas malalim ang baha. Passable pa ba ito sa mga light vehicles o mga bus na lamang bang nakakadaan? Celine, possible pa naman ito sa mga light vehicles pero kung talagang maglalakas loob sila ay na dumaan ngayon ay pwede pa pero expected nila ngayon nga, patuloy pa rin yung pagtaas ng tubig dahil yung Info Dam ay kasalukuyan pa rin nagpapakawala. At yung mismong Bustos Dam ay tuloy-tuloy pa rin nga yung overflow ng mga rubber gate doon dahil talagang tuloy-tuloy pa rin yung pag-agos ng tubig doon sa dalawang dam. At ito naman ay paalala din ng provincial government na kung sakaling kailangan ng lumikas ay lumikas na sa mga evacuation center. Lalo na't may mga inaasahang pa rin patuloy na pagtaas ng tubig, hindi lamang sa mga ilog, pati maging sa mga kalsada. Celine. Maraming salamat, Nestor Torres, live mula sa Malolos, Bulacan.